ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paglaon o paglipas, ang pagdaan ng panahon sa buhay ng isang tao. Sa mga lumipas na panahon ay nakakabuo tayo ng mga alaala. Pero paano kung sa bawat paglipas ng panahon ay may dinadala ka pala na hindi mo masabi dahil sa takot o dahil sa respeto? Nalilipasan ka ng panahon na bitbit ang isang damdaming tinatago. Isang biyayang maituturing ng isang pagkakaibigan ay tumagal ng mahabang panahon. Dekada man ang binilang ng pangungulila sa isa't isa ay hindi ito alintana dahil sa higpit ng big kiss ng pagkakaibigan na siyang naging pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Ating pakinggan ang pagkakaibigang umabot sa edad na 60 nang buo pa rin ang samahan. Maririnig natin ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay nila sa mga lumipas na taon at panahon. Pakinggan ang kwento ng ating kabarangay na si Isang dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Isabella. Isang na lang po. Retired na po dito sa Amerika, 72 years old na po ako sa kasalukuyan. Ang kwento ko po ay nangyari 2 taon nang nakalipas. Pero sa Pilipinas po nangyari ang kwento nang umuwi ako dyan sa isang dahilan. Bago ko po ikwento ang lahat ay ipapakilala ko muna ang aking mga kaibigan. Si Mona po ang aking best friend. Bata pa kami ay para na kaming magkapatid. Walang nakakapaghiwalay sa amin. Maliban nga lang po noong umalis ako noon papunta sa Amerika. 71 na si Mona noong nangyari ang kwento. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Si Mona naman po ay may sobrang ka-close na lalaki, si Atong. Sa totoo lang ay nagkaroon ako ng lihim na paghanga kay Atong noong kabataan namin. Pero kinalimutan ko din dahil nga sa iniisip ko na baka makasagasa ako ng damdamin. Eto kasing si Mona, sa tuwing tatanungin ko kung may namamagitan sa kanilang dalawa ni Atong, laging sagot ay wala daw, pero iba ang nakikita ng mata ko dahil nga sa sobrang close sila. Dahil naman doon ay itinuring ko ding kaibigan si Atong. Madalas magkasama sina Mona at Atong kahit na kami ang mag-best friend. Pero hindi naman po ako nagsiselos dahil sa katunayan ay masaya ako para sa kanilang dalawa kahit na hindi nila aminin. Papa Dudut, kahit na noong umalis ako ay walang palya kaming nagkakatawagan ni Mona at kalaunan nga po ay nagkaroon ng video call na talaga namang ikinasaya namin. Kasi nagkikita na kami. Ganon ang naging buhay namin mula nang umalis ako. Ang magtawagan para magkabalitaan. Kinuha po kasi ako ng kapatid ko noon para sa Amerika magtrabaho. 30 years old pa lamang po ako nang umalis sa Pilipinas. Kaya sa loob ng mahigit 4 na dekada ay puro boses at video lang ang komunikasyon namin. Noong magretiro ako sa edad na 60 ay binala kong bumalik talaga ng Pilipinas. Pero hindi ko po alam kung ano ang mga balakid at hindi ako makauwi-uwi. Hanggang sa isang malalim na dahilan ang magpapauwi sa akin. Nang magkasakit si Mona, hindi na ako nakapaghintay makabalik, kaya dahil matagal-tagal pa ang pagbabalik ko ay hindi ko na sinekreto at sinabi na agad kina Mona at Atong. Isang! O Mona, huminahon ka. Ayan tuloy at naubo ka na. Kasi naman, alam mo naman kung gaano ko kinasasabi ka ng tawag mo. Pero huwag ka masyadong kumilos at baka makasama sa'yo. Ay hindi, ayos lang ako. Ay nandito pala si Atong. Eto siya. Magandang araw, Isang. Ato,
mabuti naman at nandiyan ka at may kasama si Mona. Naku, araw-araw nandito yan. Minsan nga naguguluhan ako kung nandito ba ako sa bahay o nasa kanila. O yan, baka maubo ka na naman yan. Hindi, masaya lang talaga ako at kausap ko ang dalawang mahalagang tao sa akin. Hindi ba, Atong? Ha? Oo naman. Mahalaga ka din naman sa amin. Totoo yan. Ayan ha, pinaiiyak ninyo ako. Hindi ka namin pinapaiyak. Ano ka ba? Oo nga. Kasi naman, nakakaiyak ang sinasabi ninyo. Mabuti pa, ibahin na natin ang usapan. Ay mabuti pa nga. Kumusta ba kayo dyan? Naku, eto. Medyo may lagnat pa rin, pero pawala na. Mabuti naman kung ganon. Alagaan mo yung sarili mo, ha? Naku, wala na nga akong panahon na maalagaan ang sarili ko. Ha? Bakit naman? Kasi lahat ng oras ng pag-aalaga, inako na lahat ni Atong. At hindi ako mapapagod mag-alaga. Salamat, Atong, ha? Karangalan at kaligayahan ko ang paglilingkod kay Mona. Napakalalim naman ang sinabi mo. Wala ka pa rin talagang pagbabago. O diba naaalala mo kung ano si Atong noon pa? Hindi talaga nagbabago yan. Isa lang ang tanging ipinagbago niyan. Ha? Ano naman pinagbago ko? Mas lalo pang bumait. Ikaw talaga, Mona. Palagi mo na lang ako binibiro. Totoo naman ang sinasabi ni Mona. Kahit wala ako dyan, alam kong sobrang kabaitan mo. Totoo yan. Nako, makaalis na nga at napagtutulungan na ako ng magkaibigan. Oy, hindi Nagsasabi lamang ako ng totoo. Oo nga naman. O siya, sige na. Ibahin na uli natin ang usapan. Oo nga, kanina mo pa kami kinukumusta. O ikaw isang ang kumusta riyan. Maayos din naman ako dito. Malungkot pero makausap ko lamang kayo masaya na ako ulit. Ganon din kami. Oo, lalo na itong si Mona. Gaya ngayon. Ayan sobrang masaya na naman. Para kang gamot kasi napapalakas mo si Mona. Talaga ba? Oo, mahal na mahal kanyang kaibigan mo. Syempre, mahal na mahal din kita, Mona. Ayan, paiiyakin nyo na naman ako. Bagong usapan na at baka lumungkot pa itong babaeng ito. Sige, may ibabalita ako. Pero gusto kong huwag kayo masyadong magsaya, ha? Balungkot ba yung balita mo? Hindi naman, masaya ito. Pero relax ka lang, ha? Ay naku, lalo kong kinakabahan sa balitang yan Huwag mo na kaya ibalita, Isang, para hindi kabahan si Mona. Ay hindi na ako kakabahan. Pangako? Oo, pangako. Sabihin mo na Isang. Mas matagal na tayo makakapagkwentuhan. Ay hindi ko maintindihan. Mona, Atong, ako'y uuwi na dyan. Talaga? Sabi na huminahon. Ay mahinahon ako! Isang totoo ba yan? Magkakasama na ulit tayo? Oo, kaya nga konting hintay lang at nandyan na ako. Kailan ba yan? Inaayos na ang mga papeles. Basta kaunting hintay na lang. Papadudot, tuwang-tuwa si Mona sa binalita ko. Sa totoo lang ay pareho lang kami ng nararamdaman. Sabi ko nga nung magretiro ako ay matagal ko nang gustong bumalik sa Pilipinas. Ewan kung anong pumipigil sa akin pero sa wakas ay makakauwi na ako. Medyo pangit ang dahilan kaya napagdesisyonan kong umuwi. Kasi nga dahil sa pagkakasakit ni Mona. Pero sabi ko sa sarili ko ay sige na rin at tutulungan kong maging maganda ang pakiramdam ng kaibigan ko at matatapos na din ang kalungkutan ko. Nasa Amerika na lahat ng kamag-anak ko pero alam mo naman sa Amerika. Hindi tulad sa atin na isang lakad o isang jeep mo lamang may mapupuntahan ka na. Halos magkakalayo kasi kami sa Amerika. Isa pa ay may mga sari-sarili na silang pamilya kaya medyo paminsan-minsan na lamang kung magkita-kita kami. Pero naisip ko na bago ko umuwi ng Pilipinas noon ay babalik na ako. Hindi na ako mag-iisa. Pasensya ka na sana sa akin kasi medyo nagsisentimiento ako, Papadudot. Dala na lang siguro ito ng edad ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagbabalik ko. Nagulat ako, Papadudot, kasi ang dami nilang sumundo sa akin sa airport. Alam mo yung mga very Pinoy na halos buong pamilya ang maghahatid at magsusundo sa airport. Namiss ko yung ganon.
Nakakatuwa na sa airport pa lamang hanggang sa jeep na sasakyan namin pauwi ay ang dami na naming agad na pagkwentuhan. Yun nga lang, wala si Mona dahil sa bahay na lang siya naghintay. Pero si Atong ang nagmaneho ng jeep na ipinagsundo sa akin. Napakadaming kwento at tanong ng mga kamag-anak ni Mona pero si Atong ay napakatahimik. Hindi ko alam kung anong dahilan, dahil ba sa nagmamaneho siya o baka nahihiya. Hindi ko matansya. Pero nung mag-stop over ay nagkaroon kami ng pagkakataon ni Atong na makapagkwentuhan. Isang, itong tubig oh. Salamat ha. Sigurado ko bang yan lang ang gusto mo? Ibibili kita ng kape. Eh wag na. Nakapagkape na ako sa eroplano. Baka masobrahan naman ako. Baka kain. Busog pa din ako. Sige, sabihin mo lang kung may kailangan o gusto ka ha. Oo, salamat Atong ha. Nasa na pala sila? Eh sila Mina nagpunta dun sa may mini park. Magpapapicture daw sila. Naku, oo nga. Kahapon pa nila pinagkukwentuhan yun. Alam mo na, minsan lang kasi sila makalabas ng probinsya natin. Ang sarap naman pakinggan ng pagkakasabi mo na probinsya natin. Ay, tanggap pa kaya niya ako? Nino? Ng probinsya natin. Oo naman. Doon kayo pinanganak, kaya sa tuwing babalik ka doon, anak ka pa din ng probinsya. Salamat ha. Saan? Eh, nakakagaan ng loob na marinig ang sinabi mo. Totoo naman ang sinasabi ko. Iba na siguro ang itsura ng lugar natin, ano? Ang dami na sigurong nagbago. Merong mga nagbago, pero halos parang ganun pa din naman. Pinipilit ng mga taga-lugar natin na mapanatili ang probinsya gaya ng dati. Kaya wala pa rin masyadong polusyon. May mga poso pa rin. Masaya pa din sa pagtatanim at pagsasaka ang lahat. Pati mga bagong henerasyon, sanay sa buhay probinsya. Ako kaya? Nako, tutulungan ka namin ni Mona para maalala mo ang kabataan natin. Oh, eh bakit parang bigla kang sumeryoso? Ha? Atong, kahit ilang dekada tayong hindi nagkita, kilala pa rin kita. Kalimutan mo na. Baka may iba ka pang gusto ipabili. Atong, wag mong baguhin ang usapan. Bakit parang bigla kang sumeryoso? Naisip ko kasi si Mona. Oh, ano si Mona? Huwag ka sana mabibigla. Ano ba ito? Ano ba yung sinasabi mo? Lalo ako kinakabahan. Ano ba ang tungkol kay Mona? May malubhang sakit si Mona. Malubha? Oo. Isang may taning na ang buhay ni Mona. Ano? Kumalma ka sana. Ano ba yung sinasabi mo? Ayoko kasing mapuno ng maraming tanong ang isip mo pag nakita mo si Mona. At kung makita mong araw-araw ay humihina na siya. Kaya kahit nagdadalawang isip ako, kinailangan ko sabihin sa'yo. Hindi iba ang tingin nyo sa isa't isa. Kahit nagkalayo pa kayo, hindi naputol ang pagmamahalan nyo. Diyos ko, ano ba ito? Isang, may pakiusap sana ako. Ano yun? Hindi alam ni Mona ang kalagayan niya. Kaya wag sana nating ipakita sa kanya na nalulungkot tayo. Kasi mag-aalala yun. Magtatanong. Si Mona. Isang, Oo, sige. Ililihim natin sa kanya. Pasasayahin natin siya. papasayahin natin siya. Tapos ikaw umiiyak dyan. Kalmahin mo ang sarili mo. Uminom ka muna ng tubig. Eh, kailan niyo pa ba nalaman? Noong una pa lang, kinausap kami ng doktor tungkol sa kalagayan niya. Nung una pa lang, tinaningan na siya. Matagal na pala ang sakit niya. Hindi lang ipinapakita ni Mona. Tinitiis pala niya kapag sumasakit ang katawan niya. Mona, ano ba nangyari sa'yo, kaibigan ko? Isang, kumalma ka na. Baka makita ka pa ng iba. Iilan lang sa kanila ang nakakaalam ng kalagayan ni Mona. Hindi ba alam ng lahat? Hindi. Napagdesisyon ng huwag na munang sabihin sa iba. Baka kasi makitang malungkot yung mga nakakaalam. Lalo lang mag-aalala si Mona. Pinapangako ko. Lalakasan ko yung loob ko. Hindi ako magpapakita ng lungkot sa harap ni Mona. Salamat. Alam mo bang napakasaya niya nung magsabi ka na uuwi ka? Sa totoo, gusto niyang sumama sa pagsundo sa'yo. Kaya inilihin na lang din namin sa kanya na ngayon na ang uwi mo. Kasi siguradong magpupumilit yun. Kahit masama ang pakiramdam niya. Ikumusta na ba siya ngayon? Hindi ko masasabi. Dahil darating ka nga.
Hindi na naman siya nagpapakita ng panghihina. Ewan, baka tinitiis na naman niya. Baka naman meron pang magagawa. Baka naman pwede pa siyang gumaling. Sa ngayon, yun pa lang ang sinabi ng doktor. Ayaw din naming mawala ng pag-asa. Salamat Atong sa pag-aalaga mo kay Mona ha. Hindi mo kailangan magpasalamat. Gaya mo, mahal ko rin si Mona at gagawin ko ang makakaya ko para sa kanya. Salamat. Salamat. Papa Dudut, maski sa mga kamag-anak ni Mona ay hindi ako nagpahalata na alam ko na ang kalagayan niya. Pinilit kong itago, masakit pero para kay Mona ay gagawin ko. Noong oras na yon, sa unang pagkakataon ay maglilihim ako sa kaibigan ko. Nalaman ko na din po ang sakit ni Mona pero hindi ko na lamang po idedetalye. Matapos ang pahinga ay bumiyahe na uli kami papunta kay Mona. May isang kamag-anak roon na nakapansin sa bigla kong pagtahimik. Alam kong alam niya na kung bakit biglang nagbago ang kilos ko. Hindi kami nag-usap pero niyakap niya na lamang ako na ang ibig sabihin ay dumadamay siya sa kalungkutan ko. Nang magkita kami ni Mona ay pinilit kong harapin siya ng masaya. Pero nauna po siyang umiyak kaya hindi ko na din napigilan ang sarili ko at napahagulhol na lamang ako. Nagbiro pa si Mona habang umiiyak na yung iyak ko daw ay parang bumawi sa ilang dekadang hindi pagkikita. Saka siya tumawa. Ako naman ay hindi ko alam kung tatawa din ba o itutuloy ang pag-iyak, Papa Dudut. Inausap ko na ang pinsan ni Mona na si Mina na doon na muna ako titigil sa bahay ni Mona para maalagaan siya. Masaya si Mina sa desisyon ko. Kakasabi ko pa lamang ng plano ko kay Mona, ang dami na agad niyang mga gustong gawin. Nalaman ko rin na matagal nang lumipat sa katabing bahay si Atong para mas malapit siya kay Mona. Iniwang kami nila Mina at ng ibang kamag-anak ni Mona para magkaroon kaming tatlo ng oras para sa isa't isa. Nagkamustahan kaming walang katapusang kumustahan. Nagtaka naman si Mona na bakit parang doon pa lang kami nagkakakumustahan ni Atong. Samantalang si Atong naman daw ang sumundo sa akin. Hindi daw ba kami nag-usap? Hindi namin masabi na nawalan na kami ng oras para magkamustahan dahil siya na lang ang pinag-usapan namin hanggang makarating sa kanila, Papa Dudut. Papa Dudut, nagsettle na ako sa bahay nila Mona. May isang kwarto pa sa kanila at yon ang pinaggamit sa akin. Kahit may sariling kwarto ay mas madalas ako sa kwarto ni Mona kahit pa natutulog siya basta nandun ako. May rocking chair na nasa kwarto niya at doon ako pumupwesto. Si Mina at ang mga kamag-anak ni Mona ay napakasaya at sobrang pasasalamat sa akin dahil doon ako tumigil. Nalaman ko na yon pala talaga ang gusto ni Mona. Ang doon ako tumigil sa kanila. Kaya pala sobrang tuwa at iyak niya. Nang sa akin na mismo nang galing ang pagsasabi na doon na muna ako sa kanya. May bahay pa po kami, hindi kalayuan kina Mona, pero kung doon naman ako titigil ay mag-isa lang din ako. Kaya naman mas mabuti na kina Mona ako. Bukod sa may kasama na ako ay nababantayan ko pa siya, Papa Dudut. Madaming nakapansin na parang ang lakas ni Mona. Hindi siya masyadong tumatayo sa kama dati pero noong dumating daw ako ay lagi na itong nagpapaalalay para lumabas sa bakuran at doon ay makapagkwentuhan sa akin. Ang daming kwento ni Mona at lahat ay mga alaala noong mga bata pa kami. Hindi pa niya nakakalimutan kahit na ilang dekada nang nakalipas. Kahit nagkakatuwaan na kami ay hindi pa din maalis sa isip ko na may sakit si Mona, Papa Dudut. Ayos ka lang ba? Oo naman. Hindi ka ba naman nahihirapan sa pagkakaupo mo dyan? Maupo ka na nga lang din at magkwentuhan na lang tayo. Huwag mo na akong alalahanin at maayos ang pakiramdam ko. Mona, sabihin mo sa akin kung may masakit ha. Siyempre naman. Naku, kilala kita. Madalas para wag akong mag-alala ay titiisin mo kahit nahihirapan ka. Saan naman ako nahihirapan?
Dyan nga sa pagkakaupo mo nga. Gusto mo kunin ko yung upuan, yung may kutsyon, para hindi matigas yung inuupuan mo. Nako, wag na. Sawang-sawa na ako sa kakaupo sa kama ko. Kaya maganda na itong matigas naman ang inuupuan ko. Oh, eto, nagdala ako ng tubig. Kulang yan. Ay, sandali, teka, kukuha pa ako. Ay, nasa banyo yung timba. Timba! Oo, hindi ba para pampaligo ang kukunin mo? Ito naman napakapalabiro. Naalala ko kasi yung mga tawanan natin noong araw. Ako lang naman ang laging tagatawa kasi puro kabiro. Aminin mo, hinanap mo din ang tawanan natin ano? Oo naman, sobra! Pero mabuti na lang at naimbento yung video call ano? Kahit malayo ka ay nagkikita tayo. Oo nga, nung una boses lang. Pero nung dumating ang video call, nagkaharap-harap din tayo kahit magkakalayo. Mabuti nga naimbento siya nang buhay pa ako. Ano ba yung sinasabi mo? Wala naman. Kasi naisip ko sina nanay at tatay na wala na. Kaya ang dami na nilang hindi naranasan. Gaya nung cellphone. Tapos yun nga, ang video call. Tigilan mo nga yan. Marami pa tayong mararanasan. Makapunta pa kaya tayo sa buwan? Ano? Biro lang. Nakakainis ka naman Pero seryoso. Ano kayang pakiramdam pag nasa buwan ano? Parang langit kaya? Ay naku Mona, ano ba yung sinasabi mo? O siya, wag na nga lang ang buwan ng pag-usapan natin. Pag-usapan na lang natin ang taon. Taon? Oo. Ilang taon pa kaya tayo dito sa mundo? Ay iiwanan na kita, sige ka. Ito naman, walang pagbabago. Ang dali pa ring mainis sa akin. Sige na, iba na lang ang pag-usapan. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Ikaw, may nararamdaman ka ba? Ay natural. Pag wala na akong naramdaman, ibig sabihin wala na ako dito sa mundo. Mona naman pambihira ka. Biro lang uli. Sige na, iba na lang. Pag-usapan na lang natin ang mga hiling ko. Hiling? Oo, may 3 hiling ako. Kasi gusto ko maranasan uli yung mga masasayang nangyari sa atin noon. Sana mangyari uli ngayon. Ano ba yung mga hiling na yan? Una, gusto kong makasakay uli tayong dalawa sa Ferris wheel. Ferris wheel? Oh, wag mong sabihin na nakalimutan mo na kung ano ang Ferris wheel. Hindi naman. Siya sige. Ano ba yung pangalawa? Pangalawa, gusto kong ulitin natin nila Atong yung pagkakamping sa bundok. Camping? Siya sige. Ano ba yung pangatlo? Yung pangatlo, sasabihin ko na lang kapag natupad na yung unang 2 hiling. Ito naman, may pa-secret-secret pa. Ay basta, Bakit yun ang gusto mong maulit? Sa dinami-dami na masasaya nangyari sa atin noon Bakit 3 lang? 3 lang. Kasi pinili ko yung talagang memorable. Bakit yung Ferris wheel? Kukwento ko na lang kapag nangyari na. Ito naman, masikreto ka na ba ngayon? Hindi Basta mas masarap magbalik tanaw pag nandun na tayo. Siya, sige. Naaalala mo ba nung bumili tayo ng inihaw na baboy? Tapos pauwi, hinabol tayo ng aso. Ay, oo, napakalayo na tinakbo natin. Sabi ko na kasi sa'yo, ihagis mo na yung hawak mong inihaw na baboy Ayaw mo pa, ayan tuloy. Ay kasi naman sayang. Di ba nga nung hinagis mo, tinigilan na tayo ng aso. Ang gusto niya lang pala yung inihaw na baboy. Akala ko pa naman nagagandahan siya noon sa akin. Papa Dudut, habang nagtatawanan na naman kami ay hindi ko namalayan na umiiyak na naman pala ako. Kaya ayon naapektuhan si Mona. Kaya ang palusot ko ay naiyak ako dahil sa sobrang namis ko ang masasayang araw noong bata pa lamang kami. Naniwala naman si Mona at sinabing siya din daw minsan kapag naaalala niya ay naiiyak siya. Kasi ang lakas daw namin noong mga panahon na yon. Hindi daw tulad ngayong mga matatanda na kami.
Ang dami ng hindi kayang gawin. Papa Dudut, kahit ganon ang nangyari sa kwentuhan namin ay hindi naalis sa isipan ko ang mga hiling ni Mona. Sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat ng paraan para matupad ang mga kahilingan na yon. Nagtanong-tanong ako sa paligid kung may nagagawing peryahan sa lugar namin o kahit medyo malapit sa lugar namin. Gusto kong dalhin si Mona doon at iparanas muli ang pagsakay sa Ferris wheel. Napakaswerte naman, Papa Dudut, dahil hindi kalayuan sa amin ay may peryahan. Kaya isang hapon ay niyaya ko si Mona. Nang malaman niya na sasakay kami ng Ferris wheel ay parang bigla siyang lumakas. Parang nawala ang panghihina niya at ang ngiti niya ay parang naalala ko ang dalagang si Mona. Yung matamis na ngiti niya noong kabataan namin. Parang doon ko lang ulit nakitang nagbalik ang parehong ngiti niya noon, Papa Dudut. Kaya kinabukasan mismo ay nagpunta kami ng peryahan. Hinatid kami ni Atong at nagpilit talaga siya na siya ang maghatid sa amin para daw nandun siya para sa amin. Masaya naman din si Atong nang nakita niyang sobrang saya ni Mona, Papa Dudut. Baka pwede na akong maglakad. Mamaya na. Malayo pa tayo sa Ferris wheel. Oo nga. Hayaan mo na ako magtulak nitong wheelchair. Bakit ba kailangan pang naka-wheelchair? Nakakalakad naman ako. Pero mapapagod ka. Kaya mabuting nandyan ka. Baka isipin doon na kasama kong isasakay sa Ferris wheel itong wheelchair. Ay naku, ikaw talaga. Hindi naman nila iisipin yun. Oo nga. Ikaw lang nag-iisip yan. Hindi ko iniisip yon. Ang iniisip ko, kung kasama sa Ferris wheel itong wheelchair, ang tawag doon, Ferris wheelchair. Ikaw talaga, Mona. O ayan na. Malapit na tayo sa Ferris wheelchair. Itong dalawang ito. Sandali. Bibili ako ng ticket. Oh, eto ang pera. Hindi na. Magkano lang naman yun? Sigurado ka? Oo naman. Sandali lang. Napakabait talaga ni Atong. Totoo naman. Kaya nga nung umalis ako papuntang Amerika, hindi ako masyado nag-alala kasi alam ko na nandyan si Atong at hindi kanya pababayaan. Oo, laging nandyan si Atong. Ikaw ba nung mag-isa ka sa ibang bansa? Kumusta ka? Ayun syempre malungkot. Ang daming dahilan ng lungkot ko. Una, mag-isa ako doon. Pangalawa, yung mga maiiwan ko sa Pilipinas. At syempre, malalayo ako sa inyo. Paano mo nilabanan ang lungkot? Ayun, kaya 2 beses sa isang buwan ako tumatawag para kahit boses lang naririnig ko kayo. Nung mauso nga ang video call, ayun kahit paano nawala na yung lungkot ko na hindi ko kayo nakikita. Pero syempre, iba pa rin talaga yung magkakaharap tayong tatlo. May mga naging kaibigan ka ba roon? Siguro parang kaibigan ko na rin sila. Pero parang mas katrabaho ko lang sila Sa trabaho lang kami nagkikita-kita madalas. Puro busy pa kami. Pagkatapos sa trabaho, yun, kanya-kanya na. Nakakalungkot naman marinig yan. Pero okay lang naman kasi unang-una, wala namang makakapalit sa pagkakaibigan natin. Di ba? Kung sa bagay. Pero kung nagkaroon ka ng best friend mo doon, hindi naman ako magseselos. Kasi alam ko, kahit anong mangyari, hindi na maaalis ang pagiging mag-best friend natin. Oo naman. Hindi ka ba nagkaroon ng kasintahan doon? Hindi. Tsaka kung magkaroon man ako, hindi ba dapat ikaw ang unang makakaalam? Oo nga. Pero bakit wala kang naging kasintahan doon? Wala Wala yung katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Teka, alam mo kahit noong bata tayo, hindi ko na itanong yan sa'yo. Ang alin? Kung ano nga ba ang katangian na hinahanap mo sa isang lalaki? Eto na ang ticket. Si Atong. Ha? Ibig kong sabihin, nandiyan ka na pala. Oo, eto na ang ticket nyo. Bakit dalawa lang? Oo nga. Hindi ba ang hiling ni Mona kayo lang dalawa? Kaya hahayaan ko kayo para makapagkwentuhan ng maayos. Tara na, aalalayan kita Mona. O, dahan-dahan ha. Salamat. Mauna na akong mauupo ha. Sige. O Mona, sigurado kang okay ka. Oo naman. Walang
kasing okay. Oh, kumusta ang pwesto mo? Maayos ka na ba? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi. O siya, mag-enjoy kayong dalawa ha. Hihintayin ko kayo rito. Oh, humawak ka sa akin ha. Bakit parang ang tagal ng ikot? Nagpupuno pa. Isa-isang sinasakay ang mga nakapila kaya mabagal talaga. Ay oo nga pala. Halatang ang tagal ko nang hindi nakakasakay ng Ferris wheel. Siya, kumapit ka ha. Naaalala mo ba dati? Nung umikot na ng mabilis ang Ferris wheel, tapos itinaas ko ang kamay ko. Galit na galit ka kasi baka mahulog ako. Oo, hindi ko makakalimutan yon. Tapos tawa ka pa ng tawa. Aminin mo, nung umuli tayo, nagtaas ka na din ng kamay, hindi ba? Kaya ulitin natin yun ngayon, okay? Uy, okay ba? Sa edad natin? Natatakot ako pero sige, para sa iyo. Papadudot, ang saya-saya ni Mona noong araw na yon. Para po siyang bata na first time makasakay sa Ferris wheel. Noong napakasaya ni Mona ay magkahalo ang emosyon ko, Papadudot. Una ay masaya ako sa nakikita ko, pangalawa ay natatakot ako dahil may edad na kami, at pangatlo ay nalulungkot ako dahil sa kalagayan ng kaibigan ko. Pero dahil nga mabagal ang pag-ikot ng Ferris wheel ay doon na niya naikwento kung bakit ang pagsakay uli sa Ferris wheel ang napili niya na isa sa 3 kahilingan niya. Ipinaalala niya sa akin yung masugid na manliligaw niya na ayaw naman niya. Dahil sa kulit nito, noong magkita sila sa peryahan ay tumakbo siya para makalayo. Inila niya ako bigla papunta sa Ferris wheel para magtago. Ang swerte lang ay kakilala namin yung nagbabantay sa Ferris wheel. Kaya pinabayaan niya kaming makasakay kahit na walang tiket. Tawa kami ng tawa nung hinahanap siya nung lalaking yon. Kasi kitang-kita namin mula sa itaas na halos magkanda haba ang leg niya sa kakahanap kay Mona. Pagbaba ng sinasakyan namin ay nagtago kami sa pagyukob para hindi kami makita. Hindi ko naman masisisi si Mona na ayawan ang lalaking yon. Kasi may pagkahambog talaga siya. Pero mula noon ay hindi na kinulit ng lalaking yon si Mona. Kaya naaalala ko na kung bakit gusto niyang makasakay muli ng Ferris wheel. Kasi tawa din kami ng tawa habang nagbabalik ala-ala kami. Pagbaba namin ay sinalubong agad kami ni Atong para alalayan si Mona. Pero ang sigla ni Mona ay kapuna-puna. Parang binigyan siya ng lakas ng Ferris wheel. Nagtataka din si Atong nung pinaupo na ni Atong si Mona sa wheelchair ay nagsabi ito na maglalakad na lamang muna dahil kagagaling lamang niya sa pagkakaupo sa Ferris wheel. Pumayag na lang si Atong kasi parang iba ang kilos ni Mona. Pero habang naglalakad kami at tumatawa si Mona ay bigla itong naubo at parang nanikip ang dibdib. Papadudot, ang tuwa at saya ng araw na yon ay napalitan ng lungkot at takot. Itinakbo namin sa ospital si Mona at hindi namin alam ni Atong kung ano ang gagawin. Nung naipasok na namin sa ospital si Mona at inasikaso na siya ng mga doktor ay doon na ako umiyak. Sobrang iyak ko, Papadudot. Sinisisi ko ang sarili ko dahil ako ang nagplano ng lahat. Ako ang gumawa ng paraan para mapagod si Mona sa pagsakay sa Ferris wheel. Nagdatingan ang mga kamag-anak ni Mona at hiyang-hiya ako dahil alam ko na kasalanan ko ang mga nangyari. Pero niyakap na lang ako nila Mina at ng iba pa niyang mga kamag-anak. Sinabi nila na gusto ko lang ang maging masaya si Mona kaya hindi sila nagagalit sa akin. Parang walang humihinga sa hallway ng ospital sa kakahintay sa kalagayan ni Mona. Noong lumabas ang doktor ay kinausap kami at sinabi ng doktor na masyado lang daw nabigla ang sistema ni Mona kaya nahirapan siyang huminga. Pero sinabihan din kami ng doktor na maayos naman ang kalagayan ni Mona at hinahayaan na kaming makausap siya. Nang pumasok kaming lahat sa kwarto ay napansin ni Mona na umiiyak ang ilan sa mga kamag-anak niya. Nagbiro na naman ito na nagtanong kung sino daw ba ang namatay. Nabigla kaming lahat habang natatawa si Mona.
Pinagalitan niya pa ang mga kamag-anak at sinabihan na huwag mag-iyakan dahil wala namang namatay. Papa Dudut, balik sigla si Mona dahil sa hindi pwede ang marami sa loob ng kwarto ay naglabasan na ang lahat. Kaya ako at si Atong na lang ang pinaiwan ni Mina para bantayan si Mona. Oo, umiiyak ka rin ba? Hindi. Weh, umiiyak ka eh. Ay, nako, hindi nga. Eh bakit ganyan ang mata mo? Sige na nga, umiyak na ako. Ikaw naman kasi eh. Nahirapan lang ako huminga. Mona, sa edad natin, delikado na yon. Eh bakit? Bata pa naman tayo hindi ba Atong? Ha? O isa ka pa, bakit ganyan din ang mata mo? Pati ba ikaw umiyak rin? Paano ba namang hindi? Eh hindi ka makahinga kanina. Kasalanan ko. Oy, bakit mo naging kasalanan? Tinakpan mo ba ang ilong ko kaya nahirapan akong huminga? Ayan ka na naman sa biro mo eh. Ay bakit mo kasi sinisisi ang sarili mo? Wala kang kasalanan. Masaya nga ako sa pagtupad mo sa unang hiling ko eh. Yun na lang muna. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mo na mas mahabang pahinga. Okay lang ako. Mona, hindi ka na pwedeng mapagod. Hindi naman ako napagod. Masyado lang akong naging excited. Kaya nagkaganon. Pero pangako, hindi na ako ma-excite para hindi na sumikip ang dibdib ko. Mona, oobserba muna ng mga doktor ang kalagayan mo. Kalagayan ko? Maayos naman ako Hindi bale sa mga susunod na araw tsaka natin pagdesisyonan ng mga gagawin. Anong ibig mong sabihin? Eh hindi mo na natin itutuloy yung mga hiling mo. Pero nangako ka, natutuparin yun. Mona, hindi mo na siguro agad-agad. Bakit? Hindi natin masasabi ang mangyayari sa mga susunod na araw. Paano kung mawala na ako? Mona! Mahiwaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Mona, hindi maganda yung sinasabi mo. Eh sige, kung yan ang gusto nyo, hindi ko naman kayo mapipilit. Pero hayaan nyo akong gawin ang gusto ko. Mona! Hindi sasama ang loob ko sa inyo. Pangako yan. Mona naman eh. Ano nga ulit ba yung pangalawang hiling mo? Camping. Camping? Mona, mas nakakapagod yun. Pwede bang iba na lang? Ay hindi, yun ang pangalawa sa listahan ko eh. Ang ulitin natin yung pagkakamping sa bundok. Baka naman pwedeng sa bakuran na lang tayo mag-camping. Sa likod ng bahay. Oo, camping pa din naman yun. Magtatayo tayo ng tent. Oo nga, gagawin natin ang ginagawa sa camping pero doon na lang sa may bakuran. Para naman nating niloko ang mga sarili natin noon. Pero kasi Mona. O siya, kung ayaw nyo talaga, kalimutan na lang. Salamat. Isip ka na lang ng iba pang hiling. Di na, ayos na ako. Kalimutan na lang natin ang usapang to. Mona, huwag ka sanang magagalit ha. Oo, para sa'yo naman itong sinasabi namin eh. Alam ko. Ang dibdib ko. Mona, ano bang nangyayari? Wala. Hayaan nyo na lang ako. Sandali, tatawagin ko ang doktor. Wag na. Hayaan nyo na lang ako. Mona! Gumaling ka lang. Itutuloy natin ang camping. Talaga? Yay! Ano ka ba? Huminahon ka. Yang dibdib mo. Wala na akong nararamdaman. Okay na ako. Ha? Sigurado ka? Oo. Umarte lang ako. Isang, walang bawian ha. Itutuloy natin ang camping. Ay, oo na. Sige na. Huwag mo nang uulitin yon ha? Ang alin? Hindi magandang biro yung sumasakit ang dibdib. Naku, si Lolo naman uminit agad ang ulo. Oh, sabi mo hindi ka na masyadong ma-excite. Oo nga pala, ang pangako ay pangako. Kaya yung pangako mo rin ha? Oo na nga. Papa Dudut, wala na akong magawa. Kahit biro lang ni Mona, yung pagsakit ng dibdib niya ay natakot talaga ako ng husto. Paano kasi kung totoo sa kahiling niya yon? Naisip ko din po na maling pigilan yon habang kaya pa naming pare-pareho.
Opo Papa Dudut, tama din si Mona sa sinabi niya na hindi namin masasabi ang bukas. Kaya habang kaya pang gawin ngayon ay gawin na, kesa mahuli ang lahat. Kahit labag sa loob ko ay plinano ko pa din ang camping. Pero sa pagkakataon na yon ay katulong ko na si Atong sa pagpaplano. Siya ang kumausap ng mga medic na kunwari ay nagka-camping malapit sa amin. Huwag naman sana pero para kung ano man ang mangyari, kung sumpungin man si Mona ay nandun lamang sila at malalapatan kaagad ng kung anong lunas ang kalagayan niya. Nilihim namin kay Mona ang tungkol sa mga medic na isinama namin. Hindi naman nakaistorbo ang pagsama namin sa kanila kasi yung mga naka-day off ang kinausap namin at sinabing babayaran ng doble ang araw nila sa pagsama. Kaya may dalawa kaming kasamang medic. Noong nandun na kami ay nagtayo kami ng tent, gumawa ng lutuan gamit ang malaking bato. Tinuring namin na camping talaga yon dahil yon ang gusto ni Mona. Para daw katulad noong kabataan namin. Ewan ko ba kung bakit parang mali na nag-aalala kami dahil sa sobrang saya na naman ni Mona. Nakakatakot kasi na baka masobrahan na naman ang saya ni Mona. Para siyang bata na nagre-reenact pa ng mga ilang ginawa namin noong unang mag-camping kami noong bata pa kami. Atong, tulungan na kitang magtayo niyang tent. Wag na, kaya ko na ito. Ayun, naitayo ko na din naman ang tent ko ni Isang. Siguro, mahiga ka na muna sa loob. Tatawagin ka na lang namin kapag kakain na. Ano ka ba naman? Kung patutulugin mo na ako ngayon sa tent, di sana hindi na tayo umalis sa kwarto ko. Nandito tayo para mag-camping. Pero ayos lang ako dito. Hindi ko na kailangan ng tulong. Ayun si Isang, baka kailangan ng katulong sa pagluluto. O sige. Isang, anong maitutulong ko? Ayos na, naisalang ko na. Hintayin na lang nating maluto. Wala na akong maitutulong. Wala na, ayos na lahat. Ay mabuti pa magsibak na lang ako ng panggatong. Wag! Wow! Bukod sa sabay kayo, pasigaw pa talaga ha? Mabuti pa magkwentuhan na lang tayo habang hinihintay maluto yung pagkain. Mabuti pa nga. Tapos na rin ako doon sa tente. Ang saya-saya, no? Oh, wag masyado ha, yung pangako mo. Oo, hindi ko nakakalimutan yon, Lola. Malaki na rin yung ipinagbago nitong lugar, ano? Oo, maski ako nanibago. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakapunta dito. Kailan nga ba tayo huling nandito at nag-camping? 1969 ba o 1970? 1970, naalala ko na. Kasi 18 na ako noon kaya pinayagan na ako mag-camping. Ang tagal na pala. Babalik pa sana tayo dito. Kaso biglang naging abala na si Isang noon, kaya hindi na natuloy. Kaya nga gusto kong matuloy na uli. Kasi baka mamaya may aalis na naman. Ay naku, ayoko na ng usapang aalis. Kung iisipin, ang saya natin noon, no? Parang ganun pa rin naman ngayon. Kami ni Isang nasa isang tent noon. Ikaw kasama mo sa tent si Leroy. Oo nga, si Leroy. Bakit ba hindi natin siya kinontak? Isang, wala na si Leroy. 20 taon na nung mawala siya. Ay naku, pasensya na't hindi ko naman alam. Ayos lang. Huli na rin kasi nung malaman namin. Sa Maynila na siya binawian ng buhay. Naibalita lang ng kamag-anak niya dito. Nito lang din sa akin na ikwento kaya hindi ko pa nasabi sa iyo. Pero kung nandito si Leroy, naku, isa sa makulit yun. Ay sino ba yung isa? Si Atong. Ay sandali, oy! Tumatawa ka na naman. Si Lola talaga? Tipid ko na nga sa tawa ko eh. Ay naku, palusot ka pa. Nakakatuwa kayong magkaibigan. Namiss ko ring makitang mainis si Isang eh. Kaya pala madalas mo kung iniinis. Medyo. Teka, maalala ko, hindi natin naituloy yung kwentuhan natin. Bakit nga ba hindi ka nagkaroon ng kasintahan o nag-asawa sa Amerika? Wala walang pagkakataon. Wala ka bang nagustuhan sa Amerika? Wala nga sa kanilang hinahanap ko. Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Hinahanap ko pa nga
Akala mo ikaw lang ang magaling mag-joke, ha? Uy, sandali muna. Baka masobra ka na naman sa saya, ha? Naku, ang hirap ng may kasamang lolo at lola. Ay, iba na lamang ang pag-usapan natin. Mabuti pa nga. Pag-usapan natin si Leroy. Ano bang ikinamatay niya? Ay, wag na lang yan. Ayokong pag-usapan ng kamatayan. Hindi natin dapat iniiwasan ang usapan tungkol sa kamatayan. Kahit na, ayoko pa rin. Isang, dapat nating tanggapin na lahat naman tayo'y papunta doon. Ayoko na sabi ng usapan na yan eh. Si Mildred pala, umuwi ang anak dito. Oo nga raw. Bakit anak niya lang? Hindi kasama si Mildred? Oh, kumusta na kaya yun ano? Kasama ng anak niya si Mildred. Ay, ganun ba? Abay, dalawin natin minsan. Kasama si Mildred, pero abo na lang. Wala na rin si Mildred. Hindi na lang daw nagising isang araw. Ay, Diyos ko. Sinasabi ko sa inyo, ayokong i-cremate pag akong nawala, ha? Mona! Alam nyo, mabuti pa kumain na tayo. Luto na yata ang pagkain. Papadudot na patahimik kami ni Atong sa mga sinabi ni Mona. Nung nakita niyang wala na kaming imik ay siya na din ang bumasag sa katahimikan. Bigla siyang sumigaw ng kantahan na. Pinakuha niya kay Atong ang gitara, ganon kasi kami dati. Nagkakantahan kami gamit ang gitara at si Atong ang gitarista namin. Ang mga medic ay naka-standby pa din sa hindi kalayuan. Natapos ang gabi, wala namang hindi magandang nangyari, kaya masaya kaming pumasok sa mga tent namin para matulog. Sa tent namin ay mabilis nakatulog si Mona. Ako naman ay hindi dinapuan ng antok dahil kailangan kong bantayan si Mona. Alam kong napagod siya kaya mabuti na yung sigurado at gising ako anuman ang mangyari. Habang nakahiga ako ay madidinig ko ang boses ni Atong mula sa labas ng tent namin. Bahagya kong bubuksan ang zipper ng tent para tanungin kung ano ang kailangan ni Atong. Sinabihan ako ni Atong na matulog na raw ako at siya na ang magbabantay sa labas ng tent namin. Sinabi pa sa akin ni Atong na gigisingin na lang daw niya ako pag inaantok na siya para relyebo kaming magbabantay kay Mona. Umayag na lamang ako sa sinabi ni Atong. Pinilit kong makatulog para may lakas ako kapag ako na ang kailangang magbantay. Pero laking gulat ko papadudot nang tumama na sa mata ko ang liwanag ng araw. Umaga na pala. Hindi ako ginising ni Atong nang silipin ko siya sa labas ay nakita kong nagiinit na ito ng tubig para sa kape at nakapagluto na siya ng almusal. Kinausap ko sandali si Atong para tanungin kung bakit hindi ako ginising. Pero sinabi lang niya na ayos lang daw. Handa na raw ang almusal at pwede na kaming kumain. Kaya ginising ko si Mona pero ayaw magising ni Mona. Papadudot ilang beses kong tinapik si Mona noon pero hindi na siya gumigising. Inalog ko siya pero hindi pa din siya gumagalaw. Naisigaw ko ang pangalan niya at hihiyaw na sana ako para tawagin ang mga medic nang biglang magsalita si Mona. Nagulat ako nang sabihin niya na sandali lang daw at matatapos na ang panaginip niya. Mahirap daw kasing maituloy ang panaginip kapag dumilat na siya. Papadudot hindi ko alam kung magagalit ba ako kay Mona ng oras na yon. Pero kahit na umiiyak na ako ay hindi ko lang itinuloy ang galit ko. Dahil ang importante ay ayos naman siya at walang nangyari sa kanya. Nanlambot ako na naupo sa loob ng tent. Halos matulala ako sa mga nangyari. Nagulat na lamang ako nang tawagin kami ni Atong at doon ako nahimasmasan. Hindi ko na ginising si Mona, hinintay ko na lamang siyang dumilat. Ilang sandali dumilat na ito at saka bumangon sa pagkakahiga. Kahit pigil ang iyak ko ay tinanong ko siya kung ano bang nangyari sa kanya. Sabi lang niya na tandaan ko daw na mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Saka siya nagyayang lumabas ng tent. Papadudot paano kung hindi na pala siya nagtutulog-tulugan ng mga oras na yon. Kahit na anong paghahanda ang gawin ko sa mga mangyayari ay hindi talaga ako magiging handa. Parang wala ako sa sarili ko na lumabas ng tent.
Walang kaalam-alam si Atong sa mga nangyari nang biglang sabihin ni Mona na tawagin daw namin yung 2 medic sa kabilang tent para makasabay namin sa pagkaalmusal. Nagulat kami sa sinabi niya. Sa kanya inamin na papunta pa lang daw kami ay alam niya ng mga medic ang kasabay namin. Kasi ang isa pala sa kanila ay anak ng dating binibilhan ni Mona ng isda sa palengke. Natawa na lamang si Mona at hindi namin alam ang magiging reaksyon namin noon. Ang saya ng camping natin, di ba? Oo nga. Basta masaya ka masaya na rin ako. Ano ba yun? Bakit ka nakadepende sa saya ko? Dapat sarili mo ang saya mo. Masaya naman ako Para namang napipilitan ka lang. Hindi ka ba talaga nag-enjoy? Mali ang iniisip mo ha. Nag-enjoy talaga ako. Masaya ako at nabalikan natin ulit yung ganon. Kaya nga lang Kaya lang ano? Ha? Kaya lang kasi nakakapagod. Hindi ka ba napapagod? Napagod syempre. Parang dati napagod ako. Pero masaya. Ay, salamat naman kung ganon. Ano ba? Ako ang dapat magpasalamat sa pagtupad mo sa kahilingan ko. Nagtulong kami ni Atong na maisagawa yung camping. Walang pagbabago si Atong. Dati siya din ang nagtayo ng 2 tent. Tapos tumulong ako. Kaso yung camping natin kahapon, ayaw niyo akong patulungin. Ayos lang yun. Para madami ka pang lakas para sa buong araw. Kita mo naman, hindi sumikip ang dibdib mo kasi marami ka pang enerhiya. Oo nga. Nangyari na yung 2 hiling mo. Ano ba yung pangatlo? Sana naman hindi mahirap yan ha. Naku, napakadali lang nung pangatlo. Ano ba yun? Mamaya na. Sus Mariusep, pa-suspense pa. Ay basta, mamaya ko nasasabihin. Siya, sige bahala ka. May kailangan ka pa ba? Wala na. Lalabas na muna ako sa kusina ha. Tutulong muna ako kay Namina para sa pag-aayos ng mga ihahanda bukas. Sige, mamaya lalabas ako doon. Naku, wag na. Kaya na namin yun. Magpahinga ka na muna dyan. Tandaan mo, mas madaming pahinga, mas maraming enerhiya. Sige na nga, inutupa ako. Loka-loka. Siya, sige na. Lalabas na muna ako ha. Isang, Ay Atong, nandyan si Mona sa loob. Dito lang ako sa kusina ha. sige, sisilipin ko lang si Mona sa loob. Okay, sige. Mona, Atong, tuloy ka. kamusta ka? Eto, kitang-kita naman. Mabuting mabuti. Salamat naman. Mabuti, pumunta ka. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Natatandaan mo ba yung sayaw nyo ni Isang dati? Alin doon? Anong alin doon? 1 beses lang naman kayo nagsayaw. Oo nga, bakit ba? Mag-practice ka uli ng sayaw na yon. Ano bang papraktisin doon? Ang mangyayari lang naman hahawak ako sa bewang niya at ang isang kamay ko nakahawak sa kamay niya at ang isang kamay naman niya nakahawak naman sa balikat ko. Tapos ugoy-ugoy lang. Teka, bakit ba? Ay basta. Anong basta? Gusto ko magsayaw uli kayo ni Isang bukas dun sa pasayaw sa plaza. Ha? Ayaw ko? Ano ka ba? Yun na nga lang ang hiling ko sa'yo, ayaw mo pa akong pagbigyan. Pero, Wala nang pero. Basta mag-practice ka na ha. ano sabi ni Isang? Ay hindi pa niya alam. Hindi pa. Di ba kausap mo siya kanina? Oo, pero hindi ko pa sinabi. Gusto ko, ikaw ang mag-imbita sa kanya. Nako, ayoko. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Nakakaistorbo ba ako? Ay naku, hindi. May sasabihin lang daw sa'yo si Atong. Ano ba yon? Sabihin mo na. Isang kasi, yayayain sana kitang sumayaw sa plaza bukas ng gabi. Ha? Ay naku, ayoko. Ang tagal ko nang hindi nagsasayaw. Isang, pagbigyan mo na si Atong. Yun na rin kasi yung 3 kahilingan ko Ha? Sige na. Siya, sige. Payag na ako. Yay! Mona! Mona! Sa sobrang saya na naman ni Mona ay nanikip ulit ang dibdib niya. Nagdesisyon kami na itakbo na siya sa ospital. May pinainom na gamot sa kanya kaya umayos ang pakiramdam niya.
Gaya ng sinabi ko ay sinabi ng doktor na nabigla na naman ang sistema ni Mona dahil sa sobrang pagkasaya. Pero Papa Dudut, iba na. Hindi na gaya ng dati at sa pagkakataon na yon ay kitang-kita ang panghihina ni Mona. Obserbasyon ko lang sana yan hanggang sa nakumpirma na tama noong tawagin kami ng doktor para kausapin. Kaharap ng doktor ay ako, si Atong at ang pinsan ni Mona na si Mina. Sinabihan kami na humihina na raw si Mona ng sobra. Maghanda na lang daw kami sa mga susunod na mga pangyayari. Kung maaari daw ay pasayahin na lang namin si Mona habang malakas-lakas pa. Nag-iyakan kami ni Mina, si Atong ay pigil na pigil ang iyak. Pero ang luha niya ay kitang-kita na tuloy-tuloy ang pagdaloy. Bago kami pumasok uli sa kwarto ay pinilit naming ayusin ang aming mga sarili para hindi mahalata ni Mona na nag-iyakan kami sa labas. Papasok pa lamang kami ay nagbiro na kaagad si Mona. Kung bakit daw ang tagal namin sa labas. Pinag-usapan daw ba namin siya? Saka siya tumawa. Pinigil ko na lang siya sa tawa niya at baka manikip na naman ang dibdib niya. Habang sinasaway ko siya ay nangungulit siya na iuwi na namin siya dahil nga sa piyesta kinabukasan. Isang, Mona, naistorbo ba kita? ay hindi. Oy, sige lang, matulog ka lang. Ayos na ako. May gusto ka ba? Tubig. Mamaya na lang. Sabihin mo kung may kailangan ka, ha? Oo. Ano bang nararamdaman mo? Huwag mo akong alalahanin. Mona, Oh, nandito si Atong. Saan ka galing? tumulong ako sa labas. Marami bang bisita? Sapat lang, mga kapitbahay. Gusto mo bang lumabas? Ay, hindi na. Dito na lang ako. O siya, sige. Komportable ka ba sa pwesto mo? Oo. Lalabas na muna ako, ha? Ako din. Sige. Hindi ko na kaya. Lakasan mo ang loob mo. Hindi tayo dapat magpakita ng kahinaan. Basta maging normal pa rin tayo. Huwag tayo magpakita ng lungkot. Oo. Sige na, magbihis ka na. Ako na munang bahala kay Mona. Total, mabilis lang ako makakapagbihis. Ay, sige. Sandali lang ako. Papasok na uli ako sa kwarto ni Mona. Sige. Mona, O Atong, nasaan si Isang? may inasikaso lang. Sayang ano? Bakit? Hindi ko mapapanood yung sayaw nyo ni Isang mamaya. Bakit naman? Sorry ha. Pero medyo hindi ko yata kayang tumayo eh. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Kahit puwersahin ko, hindi ko talaga kaya eh. Sige, mahiga ka na lang dyan at magpahinga. Malay mo mamaya, malakas ka na. Sana nga. Oo naman, lalakas ka ulit. Pero kahit hindi ko mapanood ang sayaw nyo, masaya pa rin ako. Kasi alam kong natupad ang kahilingan ko. Hindi kami papayag na hindi mo mapanood. Kasi para sa'yo nga yung sayaw namin. Kaya magpalakas ka. Sana nga. Kaso, kulang na sa oras eh. Maya-maya lang magsisimula na ang pasayaw sa plaza. Manalig ka. Mapapanood mo kami. Salamat. Nandito na ako. Aba, napakaganda naman ang kaibigan ko. O Atong, nakabihis na ang partner mo. Magbihis ka na din. Oo nga, sandali lang ha. Bagay sa'yo ang suot mo. Salamat, ha? Ano, kaya mo bang magbihis? Ha? Kaya naman. Pero hindi ko kayang lumabas. Ayos lang, basta magbihis ka rin para pareho tayo. Mabilis lang naman maisuot ang bestida eh. O sige. Halika, taalalayan kitang umupo. Yan, dahan-dahan. Yan. Tanggalin natin itong duster mo, ha? Tapos isusuot natin itong damit mo. Pansinin mo,
Pareho tayo, magkaiba lang ang kulay. Oo nga. Parang noong araw. Ayan, aayusin ko lang itong buhok mo ha. Salamat. Handa na ba kayo? Oo, Oy, sige. Basta mag-ingat kayo, ha? O Atong, bakit mo ipinasok yung ponograpo? Papadudot ang akala ni Mona ay magpapaalam kami sa kanya para pumunta sa plaza. Pero plinano namin ni Atong ang lahat. Kung sasayaw kami, dapat yung mapapanood ni Mona. At kung hindi makakapunta si Mona sa plaza ay doon kami magsasayaw sa kwarto niya. Sa harapan niya. Kaya po pinasok ni Atong ang ponograpo para doon patugtugin ang plaka. Nagsayaw kami, Papadudot, at kitang-kita sa mukha ni Mona ang saya at ligaya. Napakatamis ng ngiti niya habang pinapanood kami ni Atong. Nang matapos ang sayaw namin ay masaya naming hinarap si Mona. Pero Papadudot, doon namin nakita na wala na siya. Sobra ang iyak namin ni Atong ng gabing yon. Sa burol ni Mona ay may inabot na sulat sa amin ni Atong ang pinsan niyang si Mina. Bilin daw ni Mona na iabot sa amin kung wala na siya. Hindi din alam ni Atong ang tungkol sa sulat, pero ang laman ng sulat ay may kinalaman kay Atong. Nakasaad doon na matagal na palang may gusto sa akin si Atong. Wala pa noong mga bata pa kami pero pinanghihinaan siya ng loob. Kahit anong pilit sa kanya ni Mona, nakausapin ako tungkol sa nararamdaman niya ay sinasabi ni Atong na sasabihin niya daw sa akin kapag nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kaso hindi dumating ang hinihintay niyang pagkakataon na bisitahin ng lakas ng loob hanggang sa makaalis na nga ako papunta sa Amerika. Noong makaalis na ako ay sinabi ni Atong kay Mona na sasabihin na lang niya sa akin kung sakaling bumalik ako ng Pilipinas. Yun nga lang ay mahigit 4 na dekada akong nandun at napauwi na nga lang dahil kay Mona. Papadudot, may gusto rin ako kay Atong noon pero hindi ko na lang pinansin ang nararamdaman ko sa pag-aakalang nagkakagustuhan sila ni Mona. Mali pala ang aking akala dahil matalik na magkaibigan lang din pala ang tinginan ng dalawa. Pag uwi ko dito sa Pilipinas ay nahiya naman daw si Atong na magsalita dahil nailang siya sa tagal nang hindi kami nagkikita ng harapan. Hindi sinabi ni Mona ang lahat sa akin dahil sa pangako niya kay Atong, nahahayaan niya ito na siya ang umamin sa akin ng diretsyo. Sa harap ng bangkay ni Mona ay inamin namin sa kaibigan namin ang pagmamahalan namin. 2 taon na kaming magkarelasyon ngayon, Papadudot, at masaya naman kami kahit na ilang dekada pa ang nasayang na hindi namin naamin sa isa't isa ang nararamdaman namin. Pero babawi kami, yan ang pangako namin kay Mona. Papadudot, nagpapasalamat ako sa inyo at nabigyan mo ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento namin sa Barangay Love Stories. Isang biyaya sa katulad ko ang mapaunlakan ng Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Isang. May mga taong matiisin at kayang hintayin na lamang kung kailan mangyayari ang ninanais. Sa buhay nga nila Isang, Mona at Atong ay ilang dekada ang hinintay para lang masiwalat ang matagal ng dapat na nalaman ng isa't isa. Bagamat maganda ang kinalabasan ay ang tagal pa din nilang hinintay. Huwag mo na sanang hintayin pa na panahon pa ang magsabi kung kailan dapat isiwalat ang tinatago. Pwedeng sabihin na habang maaga pa. Kung ano man ang kalabasan ay mabuti pa rin na nalaman mo kaagad-agad. Paano kung sa tagal mong naghintay ay hindi pala ayon sa ninanais mo ang maging katapusan? Baka mas masakit pa ang maramdaman kaysa sa inalam mo na ng agaran. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.